Okay, so sa ating first lesson, meron tayong tatawagin na mini Amazon using yung ASP.NET MVC natin. So this will be our first lesson. So meron tayong step 1, step 2, 3, and 4. Then we have yung quiz dito. Okay, so meron naman tayong navigation dito so you can check it out. Now, ang first step na gagawin natin is kailangan natin i-pull out yung Visual Studio natin. Okay. So after nyan, let's click yung create. And then, search nyo lang MVC. Okay. So pag na-search nyo na yung MVC, make sure na C# yan and model view controller siya. Okay, so click nyo yan. Next. Then, kayo bahala kung ano ipapangalan nyo. And lagay natin dito is yung mini Amazon natin. Okay, so lagay nyo yan. So next, wala na kayong papakialaman dyan, create nyo lang. Then, meron na daw, existing na daw, yes lang natin, okay lang yan. Okay, so eto na ngayon yung project natin. Okay, so eto yung lagi nyo tatandaan. Kapag nakapag-create tayo ng project, dapat nandito yung controllers, models, and view. Now, if babalikan natin yung lesson natin, mapapansin nyo, meron tayong product model dito. So, kukunin nyo lang yung product na name dito. Then, balik kayo sa Visual Studio. Right-click, Add, and then Class. Okay, so i-paste nyo lang sa sa name natin yung product, and then Add. So, automatic, meron na kayong file ng mismong product natin ngayon. Guys, tatandaan nyo, itong model na ito, folder na model na yan, diyan yung mga nag-handle ng data natin. So, kung anong lalagay natin dito, yun yung mga nag-handle ng mga data. So, kung babalikan nyo yung lesson natin, meron tayong public int, id, get, and set. So, ang gagawin natin, lalagay lang natin siya dito. Ano ba yung public? Anong ibig sabihin ng public? Nakikita nyo yung controllers na folder at saka itong view na folder. Ang ibig sabihin ng public guys, kung anong code yung ilalagay natin sa controller, tsaka sa view, ma-access nila yung ID na to. Yun yung meaning ng public. Int, ibig sabihin ay integer, ibig sabihin whole number. Wala namang ID na may decimals, tama? So, ito yung variable natin or yung model, which is yung ID. So, basically, kukuha tayo ng ID. Now, mapapansin nyo, meron tayong get dito, meron tayong set. Ito yung read, and ito yung write natin. Okay, so yan yung mga meaning ng mga syntax natin dito na kailangan yung tandaan. Is, ang gagawin natin, babalikan natin, ito. So, kukunin natin lahat ng mga models natin. Paste. Okay. So, dito mapapansin nyo, meron tayong string. Ibig sabihin yan, text. Okay? Bakit? Text kasi name ito. So, sequence of characters yung gagamitin natin. So, word or text yung nandyan. Image path, ito yung path ng mismong location ng mismong image natin. Diyan natin siya isa-save. And then yung magiging price ng mismong product natin. Okay? So, yan yung mga models natin ngayon. Mapapansin nyo, decimals to kasi yung pricing with decimal sila. Okay? So, kaya naka-decimal tayo dito. And then, meron silang read and write na settings din. Then, yan yung mga properties natin or yung ating mga models. I mean, after setting up yung model natin, balik lang tayo sa lesson. Click nyo yung controller natin, yung step 2, show code. I-copy nyo lang lahat ng code na nandito. After nyo makopy, balik kayo sa Visual Studio. Itong controller na folder, open nyo yan. Meron kayong mapapansin na home controller na file. Double click.
Then, erase nyo yung code, i-paste nyo dito yung kinapin nyo doon sa lesson natin. After nyo ma-paste dito sa controller natin, mapapansin nyo yung first line of code natin is using Microsoft.ASP.NET Core.MVC. Ang pinaka-purpose nito, ito yung magiging library natin. So, gagana lang yung controller, model, and view nyo kapag tinawag natin yung library na Microsoft.ASP.NET Core.MVC. Okay? So, ito pwede na natin siyang alisin muna. Hindi na muna natin siya gagamitin. Pero ito importante siya. Kasi yung mini Amazon will be yung project name natin. And then yung .models, ito yung folder natin na models. So remember, ang folder na models, laman niya yung mga model natin na ID, name, image, path, and price. So ang sabi ko kanina, naka-public sila kasi i-access siya ng controller natin. Now, kung bababa kayo, mapapansin nyo dito sa product natin, meron tayong ID, name, price, image, path. Yan yung nasa model natin na product. Okay, so kung mapapansin nyo ngayon, nagko-connect yung product at saka yung controller natin. Kasi yung controller, siya yung nagsisend ng data and then nag-hold ng data naman natin yung mismong product natin. So, yan yung reason bakit kailangan meron tayong using mini Amazon .models. Itong the next two part ng program natin, itong part na to, yung namespace natin is a folder organizer. So, isipin nyo, folder siya na ino-organize niya yung mga file. And yung file na yon will be yung mini Amazon natin, which is yung project name. And then yung .controllers, yan, yung folder na controllers natin. Now, after that, meron tayong public, ibig sabihin accessible from any folder ng MVC natin. Then, ito yung class name natin, home controller. And then, meron tayong colon controller. Ibig sabihin nito, inheritance ng program natin. We inherit yung functionalities ng mismong MVC natin. So, kung hindi mo ilalagay yung colon controller, hindi aandar yung iAction result mo, hindi rin aandar itong mga models natin, yung mga model state. Hindi ka makakapag-process ng data. Hindi rin aandar yung view natin dito. That's why kailangan ma-inherit ng home controller natin yung MVC processing natin. Kaya meron kang colon controller dito. So yung next part naman ng code natin will be itong public iAction result index. So itong index method siya na by default na niloload ng mismong MVC natin. While yung iAction result naman, ito yung naglo-load sa mismong view natin. So kumbaga pinapasa ng iAction result etong mga datas na to sa mismong view natin para ma-display natin sila sa web. So yan yung purpose ng iAction result natin. Then meron tayong variable dito. So ang variable name natin will be products. And then naka-equal siya sa new list. So yung list natin is a sort of array. Kung mapapansin nyo, meron tayong list of products dito. Kaya gumamit tayo ng list. And yung product yung gagamitin natin kasi nandito yung ID, name, price, and image natin, image path. Okay? So, para makapag-declare ka ng list of product, kakailanganin mo yung new, then yung product mismo, which is yung kinall out natin dito na nandito sa model natin. Then, isiset mo yung ID niya, isiset mo yung name ng product, yung price ng product, and then yung image path kung saan natin malolocate yung mismong image na yon. So, kung ilan yung ilalagay mo dito, so image 1, 2, and 3. So, ibig sabihin, meron kang tatlong product, laptop, headphones, and smartwatch. Then, ito yung kanilang mga image path ng mismong product natin. And of course, every product dapat iba-iba po yung ID na meron sila. So, yung last code natin dito will be yung return view products natin. Ang purpose naman nito is to send yung mga data, yung product natin dito sa controller, papunta dito sa view natin para
ma-display natin siya sa web. So without yung return view natin na products, hindi natin makikita itong mga product na ito sa web natin. Even yung mga name, price, and image natin ay hindi natin makikita. So to show yung product natin sa web, kakailanganin natin yung return view natin. Yung next step naman natin is kukunin na natin yung mga image natin. So kung pupunta kayo dito sa lesson natin, mapapansin nyo, step 3 sa www.root/images. So sabi niya, create images daw. Then add product images. So yun yung gagawin natin ngayon. So dito, nag-download ako sa web ng laptop, headphone, at saka ng watch. So ang gagawin muna natin, pupunta kayo dito kay www.root and then right click, add, then add kayo ng folder. Tawagin nyo siyang images. Okay, so after nyo makreate si images, punta kayo ng desktop or kung saan nyo sinave yung mga image na dinownload nyo. And then i-move nyo dito kay images. Okay, so ang gagawin natin ngayon, image path, image yung pangalan ng folder ko, and then headphone. So ito yung headphone, tapos laptop, laptop, and then watch. Then watch. So yan ngayon yung mga files or mga pictures para sa magiging product natin. Now, after natin iset yung mga images, so gawin natin, punta kayo kay view, tapos home, mapapansin nyo itong index CSHTML natin. So meron na siyang code, ang gagawin nyo lang, i-erase nyo yan, pupunta tayo sa lesson natin, and then click nyo lang to, itong show code ng step number 4 natin, kakopy natin yan, and then paste natin. After ma-paste nyan, para ma-run natin yung program, i-click nyo lang ito. Itong HTTPS, click nyo yan, then wait natin mag-load sa web. So, mapapansin nyo, meron tayong welcome to Minimart, and then meron tayong cart dito. So, if you want, you can have it sa Google. Search nyo lang. And then, ito yung mga image na dinownload ko. Then, ito yung name ng product, laptop, headphones, smartphones. Ito naman yung price ng each product natin. So, ito yung magiging output natin. So, before that, let me explain muna yung mga code dito sa view natin. So, dito na part is meron tayong at model. Yung at model natin, it says kung anong klaseng data yung isasend natin sa controller natin. Ang IEnumerable naman, remember, dito gumamit tayo ng list. Okay? So, yung list na yan, ito siya, yung IEnumerable. Then, yung part na to, yung mini amazon.models.product, which is yung mga mismong list of products na meron tayo. Kaya, meron tayong mini Amazon, which is yung project, folder natin na models, and then yung product na class natin. So, yun siya. Then, meron tayong structure ng razor dito, yung at, and then yung opening, closing curly bracket, viewbag.title. Ang viewbag.title, ginagamit po natin siya sa tab para kapag inopen natin yung web, yung tab natin, pangalan niya ay Mini Amazon. So, dito na part is meron tayong H1 tag. So, ang H1 tag is ito yung size ng text na meron tayo. So, H1 is one of the highest or biggest size pagdating sa HTML. And then, magkakaroon tayo ng style dito. So, yung style ng welcome to Mini Amazon natin is naka-text align siya and then center. Kung matatandaan nyo, yung welcome to Mini Amazon natin is naka-center siya along with the products na meron tayo. So, dito meron tayong div tag naman. Ang div tag, guys, is ginagamit siya to group yung similar or related na mga products.
Then yung container na yon ay naka-style siya into display flex. Ang ibig sabihin ng display flex is gagawin natin yung container na ito na flexible. So we can adjust it based sa kung ano yung gusto nating design para sa container na yon. Next is meron tayong flex wrap wrap. Ibig sabihin nito, if yung product natin is hindi na siya magkakasya sa isang line, i-move niya below yung susunod na product. So para hindi niya pagsisiksikan lahat ng mga products natin. Then meron tayong gap 20 pixel. So each product meron silang 20 pixel na spacing para hindi dikit-dikit. And justify content center, naka-center po lahat ng mga products natin. Next is meron tayong for each. Ito po yung for loop natin. And sabi dito, meron tayong variable na product in model. So for each product sa model natin, ibig sabihin ipapakita lahat natin yung name, price ng mismong product natin. Now, let me explain to you yung next part ng div natin na naka-run yung program natin. So, ang una is meron tayong div, ibig sabihin container yan. And then yung container natin, meron siyang style border na 1 pix solid gray. Okay? Mapapansin nyo yung border na yan. Solid gray yan and 1 pixel lang yan. So kapag dinagdagan nyo ng value ito, kakapal yung border ng mismong mga product natin. Okay, so you can change yung color na gray into other colors. Basta search nyo lang yung code niya. Code ng color na yon sa mismong Google. Hanap kayo ng code doon. Pero you can change it. Now, meron tayong padding. No, yung padding natin is 10 pixel siya. Ang padding natin guys, napapansin nyo yan? Yung spacing dito sa mismong product natin. Yan yung padding natin. Okay, so hindi dumidikit yung mismong product natin dito sa dulo ng mga border natin. Kaya meron kang padding. Next is meron kang width na 200 pixel. Ibig sabihin, itong size ng border natin na nasa loob ng mismong product natin is 200 yung width niyan. Fix yan. Okay? Next is text align center. Okay? So, naka-center tayo. No? And then, meron tayong border radius 10 pixel. Ang border radius natin, guys, mapapansin nyo yung border nyo. Hindi siya patulis. Round yung mga dulo niya. Okay? So, yan yung border radius natin. So, depende sa value, no, na meron kayo, yun yung magiging klase ng mismong border nyo. Then, meron kayong back shadow. To, mapapansin nyo yung shadow dyan sa mga box nyo. So, yan siya, yung mga value niya. So, i-change nyo yan, and then meron din siyang color. So, nasa sa inyo kung anong color yung isi-set nyo dyan. Okay, so after that, meron tayong first part dito. So, meron kayong image, src, at url.contentproduct.image. So, yung purpose nito guys is to load yung mismong image natin. Okay, so remember, ang controller natin ay ni-return natin sa view. So, ang view natin, i-load niya yung image na yon based sa URL na meron tayo. The next is meron tayong alt at product name. Ano ba yung product name natin? Kung pupunta tayo dito, product name example is smartwatch. So, if ever na magka-problem tayo sa image, hindi mag-error. Ang gagawin niya, ipiprint niya yung product.name. So, ipiprint niya yung smartwatch. So, kapag hindi nag-load yung image, ipiprint niya yung name ng image na yon, which is yung smartwatch, laptop, or headphone. So, meron tayong style dito na width and height. So, ito yung magiging width and height ng mismong image natin. And then, meron tayong object fit cover. So, itong part na ito, it makes sure na yung image natin, hindi siya lalagpas sa mismong border na kinreate natin dito. Okay? So, ibig sabihin, if-fit niya yung sarili niya sa border natin. Then, meron tayong
border radius na 5 pixel para sa image natin. Okay, so para hindi patulis or rounded yung magiging dulo ng image natin. Then after that, H3 tag is I think third of the biggest size text ng HTML natin. So mapapansin nyo, maalala nyo sa output natin, malaki yung name ng product natin kasi naka H3 siya. So pwede nyo palitan yan ng H2 kung gusto nyo pang mas malaki or H1 kung gusto nyo malaki talaga. Okay, so meron tayong paragraph tag which is yung P natin sa HTML. Then meron tayong peso sign and then yung at product.price para i-print yung mismong price ng product natin. So yung last part ng code natin will be yung sa button natin. So yung button natin meron siyang style na padding na 5 pixel to 10 pixel. Ibig sabihin maglalagay tayo ng 5 pixel na space from top to bottom. And then 10 to left and right. Ganun yung gagawin niya para yung text natin is hindi siya sumagad sa taas or sa left man. And then, meron tayong cursor pointer dito para pag tinapat natin yung cursor natin na to sa button, mag-iiba siya, magiging pointer. Then, meron tayong background color para sa button which is yung green. And then, meron tayong text color na white. And then, border none, aalisin natin yung default border ng mismong button natin. And then, border radius 5 pixel. So, ibig sabihin, yung button natin is magra-round yung dulo ng mga buttons natin. So, hindi siya pa-box talaga. Then, meron tayong label na buy now. So, if ira-run natin yan, ang mangyayari is, mapapansin nyo, green yung background, white yung text, and then yung rounded yung button natin na dulo-dulo. So, hindi siya pa-box. Then, meron siyang spacing to top at saka sa left. Okay? So, yan yung mga code natin sa view natin.